So tawid muna tayo. Ay, dito. So diretso tayo ng San Fernando Street. Puntahan natin yung lumang heritage na talagang nanganganib na, kasi dito sa lugar na ito ay talagang nagtatayuan yung mga modern na structure. And actually, napuntahan ko na ito before pero never ko pa siyang na-mention dito sa vlog natin. Kaya ngayong araw ay gusto ko siyang i-feature kasi baka dumating kasi yung panahon na tuluyan na itong gibayin. So bali, ito yung lumang munisipyo dito sa lungsod ng Maynila noong Spanish era. So ito yung tinatawag na Casa Tribunal. Actually, wala sa San Fernando Street yung Casa Tribunal, nasa Asuncion Street. So baybayin natin itong kahabaan ng San Fernando Street and then kanan tayo sa may Asuncion Street. Tawid na lang tayo dito sa may tawiran. So mabilisan lang tayo mga kaitsubero kasi gusto kong dumaan ng Ongpin Street. So after natin sa Casa Tribunal, diretso tayo ng Ongpin. Okay, so kahapon galing tayo sa Divisoria. Pinakita ko sa inyo yung lumang building ng IDES Oraca na isang napakagandang structure sa gitna ng Divisoria, and I hope na hindi nila ito tuluyang gibayin. Kung sino man yung makabili ng structure, sana i-retain lang nila. Or kahit na anong mga commercial, basta i-retain lang nila yung structure. So eto na yung San Fernando Street, San Fernando Bridge. Tapos ito yung lumang, na-feature ko na ito before pero nadaanan ko lang eh. So yan yung lumang kinainan ni Dr. Jose Rizal na sinasabi sa history. So bago tayo dumiretso sa Casa Tribunal, puntahan muna natin yung bahay kung saan isinilang si Antonio Luna. So nung na-feature ko ito nung December, yung bahay mayroong kubo-kubo sa harapan. Tapos noong January last month, nakita ko medyo malinis na yung harapan ng bahay. So gusto ko makita kung pansamantala lang ba yung paglilinis nila kasi pinicturean nila or balik uli sa dati. So tingnan na lang natin, puntahan natin. Mabilis lang. Okay, so ito na yun, tawid tayo dun. Tingnan nga natin kung hanggang ngayon ay malinis pa rin yung harapan ng bahay ni Antonio Luna. Wala nang mga kaitsubero. Legit. So legit yung nakita natin sa online na tinanggal na nila yung barong-barong dito sa harapan kung saan isinilang si General Antonio Luna, Ayan. So ito ba ay balak na nilang i-restore, ayusin. Ayan. Kaya lang meron kasing issue dito about sa bahay na ito. Marami nagsasabi na hindi naman daw talaga dito mismo sa bahay na ito isinilang si General Antonio Luna. So, mali daw yung pagkakalagay ng historical marker dito. Pero kung ang pinagtataka ko, kung nagkamali ang gobyerno na maglagay ng historical marker dito sa bahay na ito, kung hindi man ito yung bahay kung saan isinilang si General Antonio Luna, dapat nung kinakabit yung historical marker, dapat pinigilan na nila, di ba? Dapat hindi na nila inalaw. Pero ang tagal na kasi nitong
historical marker na ito eh. Kailan pa ba ito yung nilagay? Wala nakalagay. Ayan. So wala na. Nasaan kaya sila napunta, no? Di ba? So hindi lahat ng mga mga kaitsubero, no? May nagtanong kasi sa akin, kapag daw ba mayroong historical marker, ibig sabihin daw ba ay pag-aari ito ng government? Actually, hindi lahat. Kasi ang pagkakaalam ko, ang historical marker ay binabayaran ito, ina-apply ng may-ari ng bahay sa local government o sa national government para magkaroon sila ng historical marker. Tapos ang pagkakaalam ko, may bayad kapag nagpalagay ka o nagpagawa ka ng historical marker. Pero hindi ibig sabihin ay pag-aari na ng government. So may mga na-feature tayo na may historical marker pero private owned. Diba? Meron din namang mga may historical marker pero pag-aari na ng gobyerno. Ayan, so hindi lahat. So legit, malinis na pala dyan, kuya? Ha? Malinis na? Ayan. Pinatanggal na? Historical Commission. Oo nga. Historical Commission of the Philippines ang nagpalinis. Ayan si kuya, dating kagawad dito. So siya ring isa sa mga nagbabantay sa bahay na yan. Okay, diretso na tayo ng Asuncion Street. So ito na yung Asuncion Street. Ayan, so i-share nyo lang itong vlog na ito para mas marami yung magkaroon ng awareness about dito sa heritage na ito. Ayan. So kung makikita nyo dito sa Asuncion, 'di ba? Mga modern na yung mga structure na nakatayo dito. Wala na yung mga lumang mga bahay. Pero merong nag-iisa dito na mukhang nanganganib na kasi parang hindi na yata ito importante para sa iba. Ano? So kapag meron tayong mga turista na mamamasyal dito sa ating bansa, especially itong Manila, so ano ang ikukwento natin sa kanila kung wala naman tayong may pakita na aktual na part ng history ng Maynila. So eto na siya mga kaitsubero. Nakikita nyo ba yan? Ayan oh. So lumang munisipyo o mas kilala ito na Casa Tribunal dito nga sa San Nicolas, ano. So noong 1880, di ba nagkaroon ng lindol dito sa Maynila, dito sa Pilipinas. So isa ito sa nasira. Pero muli itong inayos. Ayan. So ang nagdisenyo ng Casa Tribunal na ito mga kaitsubero ay isang Spanish architect na si Juan Jose Hervas. So siya rin yung nagdisenyo ng Tutuban Train Station, Hotel de Oriente at La Insular Building. So before meron daw siyang Spanish symbol dun sa ibabaw na yon sa fasad. Pero nawala na siya. So ito daw ay pag-aari ng isang Chinese. Hindi ko alam kung meron bang say dapat ang local government about dito sa mga ganitong heritage. Dapat magkaroon sila ng pag-uusap kung ito ay i-restore
Siguro maganda rito gawin nilang barangay hall kaysa yung magtatayo ng mga panibagong barangay, ano? Tibay pa eh, oh. Oh. Grabe yung mga kahoy na ginamit, ano? Talagang napakatibay. Diba? Kaya panira talaga yung mga wirings, ano? Nakakasira sila ng view. Gaano man kaganda yung mga nakikita natin. Mga structure, mga building. Eto kung i-restore man nila ito. Tapos yung wiring ganyan pa rin. Parang hindi mo masyadong ma-appreciate yung ganda ng structure, ano? Ano na lang ba ito, kuya? Bodega? So yung pinakababa, kuya, ay paggawaan ng mga tubo? Mga nawasa. Mga nawasa. Tapos yung taas, hindi na ginagamit. Maluwag din. Maluwag. Nakita mo na ba? Oo nga. Anong pangalan mo, kuya? Biglang itong ano no? Umatras. Biglang ayaw. Hindi naman ba namin nangyari si Ama? Ano pangalan yung may-ari? Ano tawag niya? Ama lang tawag namin. Chinese siya, di ba? Siya yung may-ari nito. Duwag. Talaga. Hanggang dun yan doon sa dulo, di ba? Andi. Oo. Talagang yung sahig niya, yun pa rin. Yun pa rin, original pa rin, ano? So hindi pa inaanay, ano? Grabe, no? Tibay ng kahoy kung hindi talaga siya inaanay. Ha? Puro yakal. Oo, puro yakal ito. Yeah. Di ba? Kapag ganitong mga kahoy, yakal na kasi itong mga to, no? Ayan, oh, yung mga yan, oh, yakal. Makikita mo talaga yung loob niyan. Ganon? Hindi natin matanaw, eh. Kapag naka-open, ay, oo nga. Maganda. Oo. Luwag kaya nga. Yun, oh. May puno pa nga sa likod eh. Sa pinakadulo? Oo, yun oh. Nakita niyo yung puno. So dahil sa hindi naman ginagamit yung taas and mukhang wala namang balak i-restore ang structure na ito, hindi ba siguro mas maganda kung ang local government ay makipag-usap sa kanila kung ano yung pwedeng gawin dito sa structure na ito? Na kasi ito kailangan talaga siyang i-restore eh. 'Di ba? Kasi kung ito ay tuluyan mong buburahin, etong heritage na ito, so wala ka nang makikita, lahat na lang dito pare-pareho na. Wala nang kwento. 'Di ba? Pag ito talagang tuluyang giniba, ewan ko na lang ano. 'Di ba mga kaitsubero? Wala ka na yung pwedeng ikwento sa mga turista, sa mga banyaga na pumupunta rito na meron tayong ganitong history. Alam nga naman, ang ipakita lang natin is puro mga picture lang, 'di ba? So sana lang talaga ma-restore itong Casa Tribunal, ano? Or siguro dapat bilhin na lang ng local government or ng national government itong lumang structure na ito, tapos sila na lang yung mag-restore. So hindi ko alam kung bakit ganun. I'm sure ito nakikita ito ng national government. 'Di ba? Or kung hindi man nakikita ito ng national government, at least man lang yung local government. Sana nabibigyan nila ito ng pansin para ma-restore, ano? Kaya nga tama yung sinabi ni Mr. Nick Legaspi na kung ang mga second generation, third, fourth, isama na rin natin yung fifth generation, kapag sila ay wala ng interes sa mga ganitong structure or mga heritage, wala na talagang magagawa. So bakit ko ito nasabi? Kasi ang sinasabi ko, kita nyo yung mga nagdaang mayor ng Maynila. So, nangangahulugan na hindi na sila mahilig sa mga ganitong structure. Kasi, ang daming mga nawala ng heritage dito sa Maynila eh. 'Di ba? Sa dinami-dami ng mga umupong mayor dito sa Maynila, ni hindi man lang nabigyan ng pansin ang mga ganitong structure. 'Di ba? So wag na natin pangalanan, ano, kasi I'm sure alam nyo naman kung sino yung mga umupong mayor dito. And though marami rin naman silang nagawa, maraming mga
magaganda ring nagawa dito sa Maynila during their time. Pero ang sinasabi ko is yung cultural heritage ng Maynila, yung mga umupong mga naging mayor dito sa Maynila ay parang napabayaan na, hindi na nabigyan ng importansya. Ano? Okay, so nandito na ulit tayo sa San Lorenzo Ruiz Plaza. So ngayon ay araw ng Friday mga kaisubero, and tomorrow Chinese New Year na, and holiday kasi ngayon, kaya hindi masyadong marami yung mga sasakyan na nakikita natin. Hindi masyadong traffic. Ayan. So nandito na tayo sa Ongpin mga kaisubero, and grabe busy na ngayon. Look alive, 'cause why